Good morning mga kabakal. For today's video mga kabakal, mag-i-install po tayo ng plate para po sa pagkakapitan po ng ating IP mga kabakal. Hindi na po tayo gagamit ng levelos mga kabakal kasi masyado pong malayo. Gagamitan po natin siya ng tansi mga kabakal. Tara mga kabakal. Bali yan po yung ating ini-install. Pinipinturahan po ni tatay ng red oxide mga kabakal para hindi po kalawangin agad. Bali dalawa po ito mga kabakal, isa at saka dalawa. Maglalagay po tayo ng isa doon sa dulo mga kabakal para po sa pagpapatungan natin ng ating parlina. Papatakan po natin ng tansi yan. Tapos po i-level po natin dito para po makuha natin yung nasa dulo mga kabakal. Tara, umpisa na natin. Ito na po yung lumabas na level. Ngayon po, para po may batok natin siya dito kasi hindi po tayo pwede manghula. Gagamitan po natin siya ng level bar mga kabakal. Ayan po, gagamitan po natin ng level bar. Itapat lang po natin siya dito sa marking at i-level po natin yung tubig. Kaya po nanong ko ng pako. Tatanggalin na po natin itong downspout. Kasi po siya, obstruction. Kasi mag-aero po tayo dito. May-aeroan po yan. Tatanggalin na po natin itong downspout. Talagyan natin ng elbow para po gagapang na po sa ibabaw ng yero. Papunta po doon sa ating cutter. Ayan mga kabakal. Ayan po. Ayan yung ating binubugan noong nakaraan. Extension na to. Nice na tay. Shoutout sa'yo tay. Napakasipag niyan. Tara, kalasin na natin to. At ngayon po, nabutasan na natin. Ngayon, kakabitan po natin siya ng Dynabolt mga kabakal para po sa ating plate. Ngayon po ang ating plate. Mga tropa, mga loads. Ayan po, yung iba po mga loads, pinapantay lang po nila yung nuts dito. Ayan po. Tapos pinapalo po nila dito para na sa akin pong palagay ay hindi po advisable mga ka-loads. Kasi po, pagka po pinalo natin siya dito, ang napupuwersa sa mga loads, yung thread niya po. Kaya po minsan po, hindi po natin siya mabunot o hindi natin siya mapihit, mga ka-loads. Mga idol, ang pinaka better way mga loads, pagka po mag-i-install tayo, isagad po natin ito, itong ating nuts. Ayan po. So hindi rin po biro sa piraso nito, 50 po. So kung mag-i-install ka ng mga 50 piraso, ay laki pong bagay pagka po puro mali po yung ating in-install. Tsaka po yung haba po nito mga loads, yung haba po nito, itong ating pong bakal na to mga loads, itong haba nito, kailangan po ganyan kahaba din yung baon o ganyan kalalim po yung baon nya para hindi po tumukod sa ating plate na ilalagay. Mas maganda po yung ating drill bit mga loads, lagyan po natin ng tape o marking para po malaman natin kung hanggang saan lang po natin ipapaon. Ayan po, lapat po natin dito mga loads. Pero advisable para po sa akin, tanggalin po natin itong lock washer. Ayan yung lock washer, tanggalin po natin. Ayan po mga loads, yan po yung tsura niya pagka yung install na natin mga loads. Tapos magsasacrifice tayo ng isa kasi wala tayong pambuta. Pero pwede po tayong kumuha doon sa mga size po ng mga cross bracing, mga kabakal, kaparehas po niyan. Para hindi po tayo gumamit dito. Pero since nawala tayo, ito na mga gagamitin natin.
Ayan mga kabakal. Paluin lang natin mga kabakal. Ayan mga lods, lapat na lapat po yan. Dapat yung diameter ng ating Dynabolt ay pares din po natin drill bit. Huwag po lalaki at huwag naman po liliit. Pares na pares lang po. Meron po tayong 5.8 mga kabakal. Yan, 5.8. Diba? Madali lang. Hindi pa nasira yung ating thread. Yan mga lods. Dapat na lapat yan, no? At yan mga lodi, nakakita nyo naman po, lapat na lapat. Kasi marami po nag-i-install na yan mga ka-lods. Nahirapan sila. Isa lang po yung hindi lumapat dyan. Malaki problema na po kasi tutukod yung plate na nilalagay nila. Kaya hanggat maaari po, lagi pong tuwid yung ating Dynabolt mga kabakal. Para po maganda pong tingnan at saka po madali pong ipasok sa butas ng plate. Yan. Marami pong makaka-relate dyan sa ating binibidyo ngayon mga kalods. Lalo po sa mga nasa construction site o nasa construction industry. Ayan, forma namin. Ayun. Ayan mga lods. Kakabit na natin yung plate. Para mag-weldingan na tayo ng ating I-beam. At ayan po, nakikabit na po natin yung ating plate mga kalods, mga paps. Nakikabit na po natin yung plate at 0-0 po siya. Smooth na smooth. Lagyan na po natin siya ng flat tsaka lock washer. Huwag natin lagyan ng nut. Mimihan po siya natin inikpitan mga lods. Kasi nasa baba po yung yabi natin, yung ating adjustable wrench. At ngayon natapos na natin yung ating plate mga lods. Magpo-full weld naman tayo. Kasi tayo ay nangangamuhan at arawan, hindi tayo po pwede na pabanjing-banjing lang. Kaya mga lods, siningit ko lang itong ating video. Pero kapag nagbablog tayo, lagi pong lunch break. Mag-i-install na tayo ng I-beam dito para po sa paglalagay natin ng parlina. Kasi po naka-flashing po to, mas mababa po to yung ating yero kaysa po dito sa ating install ngayon. Ayan po. Yan yung lumabas sa tawas, ika nga. Ayan mga lods, tirahin natin yan. Bali ito yung mga nag-welding ng mga bagong apply. Ayan, titirahin natin. Tingnan natin kung ano pinagkaiba mga ka-lods. Hindi ko lang alam kung nakikita niya mga lods. Ayan. Medyo makulumlim tayo ngayon eh. Ayun, isa natin kasamang welder. Tay, kamusta? Ay, malupit natin pintor. Tatay.
At ayan po, na-overhead na natin mga Lodi. Ang ating IB mga Lods. Hindi na natin nilinis masyado mga Lods. Pero pantay-pantay naman po yan mga Lods, tsaka wala pong tulo. Bali naka-layer po yan. Ayan mga Lods. Pre, paabot ako. Yan, kasama nating malupit din. Ang tropa natin. Pre. Para saan? Para saan? Nangalog ka? Naka-nervyos? Para si Balong to? May balong pala kami dito. Ito pa isang balong, oh. Oh, may daw 5. Ayun mga Lodi, at tatapos na tayo mag full weld. Ngayon naman po, gagawa tayo ng cross bracing mga kabakal, yung ating turnbuckle. Ayan po, i-install lang natin yung ating acetylene hose tsaka yung gauge sa ating tanke. Ayan, yung ating malupit na foreman. Ayan, set up na niya yung ating mga turnbuckle. Sige po mga kabakal, at umpisa na natin mga kabakal. Hataw-hataw muna tayo ngayon, buwi-buwi. Kasi hindi na po naulan. At ayan mga kabakal, nakapag-sample na po kami ng isa. Si paring Jason muna daw babanat. Ayan. Paring Jason, shout out pare. Shout out po mga kabakal. Ayan. Bali, iniinit na po namin yung flame bar. Para madaling bender rin. Para madali daw i-bend. Ayan. Para makapag-share naman tayo ng idea natin at ng ating kaalaman. Okay. Yan. Yan, napakabait niya si parang Jason. Wala mo pare. Wala pare. Yes, wala. Yes. 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 Diba? Diba? Tapos ko lang wala. Ang kanamahagya. Para bumilog. Bakit kami sample natin pare? Ayan pare, ito pare. Yan. Para mapasama na yung ibang tropa sa ating vlog. Kailangan share tayo ng mga kaalaman, mga kabakal. Yan. Galing doon sa unang ininita natin mga kabakal, angat tayo ng bahagya para mabilog natin. Yan mga kabakal. Tapos i-bend natin. Okay. Napaka-basic. Basic na yan mga kabakal. Oh, madigal. Okay. 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 So, initin naman yung kabila. Yan. Initin yung batok mga kabakal. Para simentro yung ating flame bar. Pare, anong size siya? 16mm? Good. Meron po tayong 6mm mga kabakal. Para po sa ating cross bracing. Tapos ang size naman ng ating turnbuckle ay M16 mga kabakal. Ayan. M16 ang ating turnbuckle. Okay. At ang ating mga tropa nagpipintura na sa taas. Kabakal. Kaya mga kabakal, install natin yan. Initin mo pare, initin mo. Okay, paano? Para walang kawala. Dala. Good. Pre, may weldingan pa natin yung Ari na yun. Ha? Ito, standard dapat tayo. Standard daw mga kabakal. May weldingan pa natin yan para wala nang kawala.
Always.